Welcome guys to my channel. So by the way, today's video is a day of my life in Australia, how we live in Australia and the true life in Australia, because everyone been seen that being living in Australia is like you're like a bed of roses. So that's the biggest mistake that is been put and sink into the most Filipino people. Lucky those really na nandito na yung parents, tapos nakakatulong sila sa kanilang mga anak to look after their grandchildren. But not all, because also the parents they are also busy of their life. They have their own life too, because they have to pay their own bills. Most of the parents here are not living in the same house, okay, but they have their own house also. So hindi katulad sa Pinas na parents ka ay nakitira ka na sa bahay ng anak mo, o yung anak mo ay nakitira sa bahay na ina. So not is the most case. Hindi yan case dito sa Australia. So this is the life in Australia. So bago ang lahat, let's do my daily routine, morning routine. So, bago tayo aarangkada sa ating buhay. So, ito pala yung ginamit ko na every morning, at ito yung sunscreen ko. So, ay, magsampay kami. Magsampay ng labahin. So, mahirap. Pero, kakayanin. Ganun naman dito. Dito lang ay para-paraan lang. Kung saan. Para-paraan. Dahil kailangan mo talang lusutan. Dahil walang katulong dito sa Australia. Kundi ikaw ang katulong. Bakit naman ako mag-spend ng katulong kung lahat naman ay mayroon namang vacuum, mayroon namang dishwashing, di ka naman maghuhugas, may washing machine. So, di mo na kailangan. O tara, sunod na tayo ng ating gawain uli. So, tapos na ako magsampay. Mag-load na naman tayo dito sa aking laundry. At ito na-load ko na. Ayun. Ito yung kumot ng aking little boy. Ayan. Ready na yan. I-on na lang natin. Diba? Easy life. So, kahit ka man lang mag-isa sa bahay, ay easy life lang naman, kasi mayroon naman mga high-tech gamit. So, habang ikaw naman at ako'y magluluto, at ang baby kangaroo, ito yung baby kangaroo, ayan, ay magha-harvest kami ng gulay. Kasi ginataang shrimp. Alright, tara, mag-harvest tayo guys. See, para akong kangaroo. Ating gulay sa labas. Libre na, at hindi ko na kailangan bumili sa market. Kung ano lang yung available dito sa aking garden. Ayun ang aking igugulay. See, may okra. Diba, kaysa bibilhin ko pa yan sa market. At may talong. At aking ampalaya. 1, 2. Mayroon sa likod.
3. At yung pinakamalaki na malapit na ma-harvest. Ayan. Ma-harvest ko yan in next week na siguro. See? At may chili and tomato. Sige, harvest tayo guys. Habang may maliit akong may maliit akong kangaroo sa bit. Para-paraan lang, 'di ba? Dito ay para-paraan lang. Ayan. Harvest tayo. Baba, you help mommy. You help mommy, Baba. Harvest time, Baba. Ganyan lang buhay dito. Maliban na lang talagang wala kang diskarte. Dito, sa Australia ay kailangan mong madiskarte. Huwag yung paimik ik dyan na hindi ko kayanin mag-isa. Hindi ko kaya. Alam mo guys, mayroon pang umiiyak yan dahil nga nabigla ang buhay kasi akala nila pagdating sa Australia para silang bed of roses. Yan ang iniisip nila sa ibang bansa. Kasi, may okra. Diba? Akala nila bed of roses pagdating nila dito. Hindi naman ganun ang buhay dito. Masarap, pero kailangan mo talagang kumayod. Hala nga naman, mayroon bang biyaya na darating sa'yo nung ikay mag-uupo lang at mag-antay ng biyaya na darating sa palad mo? Hindi yan dito mangyayari. Buhay ng Australia, magiging makamit mo man ang masagana, ba't pagtatrabahuan mo ng pagtatrabahuan mo hindi yung kasi nga dami naman kasing opportunity dito na trabaho kung hindi ka talaga siyang mapili sa trabaho. Maraming opportunity. Ay, may tae sa iti. Ano natin kunin? May iti pa. Daming sili. Ayan. Baba, don't eat that one, Baba. Ayan. Mahirap kasi nga pag ilalagay yun naman sa sa childcare to yung bata na maroon ka pa namang chance na makasama mo yung anak kasi nga nasa maternity leave ka pa naman. At saka hindi naman ako nagmamadali pa nagtrabaho kasi gusto ko kasi may spend ko pa yung time ko sa aking anak. At isa pa, ito yung hinihiling ko kay Lord. Lord, bigyan mo ako ng little girl. At hinihiling ko talaga to. So, I have to spend time with her na kaya pa naman ako buhayin ng aking asawa. Kaso lang, walang extra money na pamigay mo sa sa pamilya mo. But, once you focus, but kasi, nag-asawa ka na, so, iba na ang ating kalagayan. So, kailangan din natin silang bigyan ng lesson na hindi lahat ng panahon ay sa kanila mahingian tayo ng tulong agad-agad. Kasi pag ikay nag-aasawa, nag-iiba na
ano mo, direction sa buhay mo. Yes, you need to help your family, but there is still limit on it. Okay. You have your own life also, no? So, dito naman tayo kukuha ng alugbati. So, kukuha tayo ng alugbati dito. Kailangan natin harvestin. Harvestin natin ang alugbati, baba. At mayroon pa dun sa taas. Bumaba na siya. See? Hirap. Baba! Hirap, guys. Siguro yung kung weak ka man sa buhay mo, na matagal kang hindi ka na hiwalay sa ina mo, at hindi ka na-expose sa ganitong life, may stress ka talaga, guys. Kasi dito wala kang kausap, wala kang hindi mo rin maasahan yung friend mo lagi, kasi life here in Australia is very busy. Very busy, guys. So don't expect na nandyan sila lagi sa'yo. Nakakausapin ka, tutulungan ka, andyan. At saka kung lagi kayong walang mangyayari sa buhay mo. Kaya, you have to be independent. What? So, dito naman kami mag-harvest ng chili. Kasi medyo mahaba na, medyo marami na ang aking chili, baba. Oh! Where is it? So, yan. Ang sinabi ko, tingnan mo naman ako nag-harvest. Kasama ko ang aking anak. Diba? Buhay dito ay hindi... What, Baba? Are you tired? Mommy's tired too. You know that? Mommy is carrying you everywhere I go. And you are heavy. And Mommy have to cook. Otherwise, we don't have food, Baba. We don't have food. And then Mommy gonna get hungry. You look like you are very tired. What is that, Serafina? Don't be like that, Baba. Mommy is more tired than you. Carrying you everywhere. Kung isipin mo na you wanna come in Australia, think. Think. If you have a good life there in Philippines, stay there. Otherwise, you will be like me, carrying my baby everywhere. Cooking and carrying, see? And there's no maid. So if you are used to have maid, don't come to Australia. Yes, Baba, right? Ito na yung aming na-harvest na gulay sa labas. So, ready for ginataan? You wanna ginataan, Baba?
You wanna eat ginataan? Hagpatin na natin ang ating gulay. Hagpatin na natin ang ating gulay, baba. So, lagay natin sa malaking, what's this? Streamer. Now, mommy is here. You go and play on the floor. Come on. Play. Play, play, play. Gusto mo na pumunta dito? Nakita mo na ang sitwasyon, walang katulong. So, ikaw lang. At dito kasi, walang kapitbahay. Kayo lang, tingnan mo, tahimik sa bahay. Ganyan kasi, yung iba nga may na-stress. Hindi nakayanan ang buhay. Kaya, laging umiiyak. Gusto na umuwi sa Pinas. But, ang advantage kasi dito is para siyang hindi umikot ang buhay pero hindi siya mabigat katulad sa Pinas. Para bagang nagtratrabaho ka na lang na tapos pag huminto ka ay patay na ang buhay mo. Dito naman pag hirap-hirap, makasurvive ka naman kasi tutulungan ka ng government. Yan. But you have to struggle. Talagang magsikap ka kasi nga hindi naman lahat talaga may ibibigay sa'yo. But maraming opportunity. Mabilis kumita. Tsaka madaling makahanap ng trabaho kung talagang hindi ka mapili sa trabaho. Ayan. Dito nga, yung iba is nagdo-double job. So, umaga, gabi, na-try ko yan kasi nung nagpatayaw ako ng bahay sa Pinas, nagdo-double job ako, guys. Para lang lumaki ang kita at matapos ko yung aking bahay na pinapatayo sa ganun naman, diskarte. Wala yung arte-arte dito. Hindi yung Pinas lang naman maarte. Pinas lang maarte. Tapos butas ang bulsa. Pag emergency, ayan. Instead tatawag sa 911, tatawag sa kamag-anak. Or ang kamag-anak naging 911. That is true. Kasi, hindi din nag-iipon sa buhay. Ayan. So, gusto mo pang pumunta na Australia? Isipin mo. Isipin mo, nakikita mo naman. This is the true story. So, mahirap pati magtrabaho pag may maliit na anak. So, saan mo iiwan? Iiwan mo sa child care, then magbabayad ka din ng malaki. Ang child care kasi is, I think I pay it's per hour. 4 days and fortnight. So, yun lang ang, tapos I paid 180. Out of pocket. Yun ang out of pocket mo. Yun ang babayaran mo. Kung hindi siya subsidized ng government, it costs you a lot. Because imagine, I think it's 31 or 33 per hour. And then, if you're
child will be twice a week and then whole day, and you pay from 7 to 6 and $33 per hour. Kwentahin nyo na lang guys, kayo na magkwenta. So it's medyo magaan kasi nga may subsidize sa government. So paano na yun? Kasi ang subsidize depende kasi yun sa income ng family, both of you. So yun ang aming kaso lang yung aking asawa medyo malaki ang kita. So yun ang nababayaran ko mahal. So kaya din hindi imagine kung halimbawa magtratrabaho ka everyday. Tapos everyday you have to put your child in a child care, and from 7 to 6. Even though na halimbawa pag trabaho ka nag-work ka ng everyday, and then gusto mo lang ng hour ng 7 to 2, it is still counted doon sa schedule nila. So they always have like 7 to 5 or 8 to 5. That's their schedule. So kahit na can I get this my child 7 to 2 lang, hindi ibig sabihin nun pwede mo makuha, but ang payment nun is the whole day. So yan ang buhay. So hindi porke Australia maganda na buhay mo. You have to work it so you will have a good life. Yun ang buhay ng Australia. Hindi yung you come here in Australia and then you sit down waiting for a good life. There's nothing happening coming to you. You have to work it out. So dito tayo maghugas. Easy kasi sa akin dito kasi hindi siya masikip. Saka malalim ang sink. Hindi kagaya doon sa akin talagang saan ako naglilinis or sa sink na ang other sink ko ay mahirap. Kasi mababa doon, may mga dishes din. So dito ko kasi nililinisan yung mga guys yung mga pot, yung malalaki kasi malalim siya. Tsaka yung bench ko is empty. Karamihan kasi dito na bahay, yung bench, yung center table or yan ganyan, ay may sink yan, karamihan dyan. Sa akin ay pinatanggal ko yan, kaya mayroon akong malaking space to put things, to do some cooking and like that. So nandito yung aking sink ng sa laundry. At the same time, easy to go outside for my garden. So yan, dito lang yung garden ko. Yan. Easy access. Gulay. Yan. At yung isang sink ko naman ay dito sa aking pantry. So, tingnan mo, gubot pa day. Gubot pa sa kagubutan.
Hindi ako naghuhugas talaga pag gabi. So inaantay ko yung pag umaga kasi nga ilalagay ko naman doon sa dishwasher. See. Ready na yung aking sink. So tara, tapusin natin yung paghuhugas. Paghuhugas ng ating gulay para ready na ang gulay. So ilalagay ko siya dito sa kanyang high chair. So, yung high chair niya ay nabababa na extend siya pataas. Bababa. So, bibigyan ko siya ng biscuit. So, habang siya naman ay nakaano dyan, ay mayroon siyang kinikit-kit na pagkain. Oh. Okay. Tuloy ang ating trabaho. Ayan. Ay, mana. So, ito palang talong na yon ay hindi ko na fertilize. Alam mo ditong chili na to? Yan. Ay, mula 2 years na to, ay buhay pa rin. Namamatay siya ng hindi siya namumunga during winter. Pero hindi siya namamatay. Sige, kain na tayo. Tanghali na. Tanghali na at ito na ang aking naluto. Time check. At saka na ako nakain dahil okay, kain na tayo. Dahil ako'y nagutom na. Nasaan yung okra? Nasaan yung okra galing sa aking tanim sa garden? Sili. Ayan. At kuha tayo ng ating shrimp. Kain na tayo sa libreng gulay. Fresh from my garden. Sarap. Rest time and peaceful time muna. Kasi hindi naglalaro siya. Kasi busog na. Tapos halian. Tingnan mo para na akong abat. So, mag-aantay kami ni Kuya sa labas. Gandaan kami sa garage. Garage. Ay, ang aming garage. You happy? So, nagmag-aantay kami ni Kuya dito. Ngayon, ay maglakad-lakad kami habang namin nag-aantay kay Kuya.
has come. Get it, baby. Ah. Is waiting for Kuya. Kuya is here. Kuya is here. Where's Kuya? Kuya is waiting eh. Sister's waiting. That. Hey, Mommy, mommy, what is good? mommy, where are we gonna put my common work? Baby, look at what she's doing. Guys, this is it. Our life in Australia. So please subscribe to our channel and thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.